Ang mayaman kong asawa, kabanata 2071 Killing in One Strike. Nagulat si Shifeng, pagkatapos ay galit na sinabi, Qinyu, ano ang sinabi mo? Gumisi si Qinyu at sinabing, ang iyong panloob na chi ay kasing mahina ng langgam. Muntik na kitang mapatay noong nakaraan, ngunit parang hindi mo naaalala. Bakit? Nandito ka na naman ba nanliligaw kay kamatayan? Si Shifeng ay napuno kaagad ng lumalakas na hangarin sa labanan. Siya ay humakbang pasulong at sumigaw, Qinyu, sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi? Sa iyong mga kasamahan. Ako, si Shifeng, hindi ako natatakot sa iyo. Kalimutan mo na ito. Kung hindi, madali kang mawala ng buhay, malamig na sabi ni Qinyu. Sa sandaling ito, humakbang pasulong ang matandang lalaki na nakatayo sa likod ni si Shifeng. Unti-unting kumalat ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Siya ay isang tunay na santo na may nakakatakot na lakas. Kahit na ang isang maliit na tipak ng kanyang banal na kapangyarihan na basta-basta tumagos ay malalampasan ang isang saint. Weapon. Maging si Qinyu ay nakadama ng bakas ng pressure. Tila ginagamit niya ang tipak ng panloob na chi na ito para balaan si Qinyu. Gayunpaman, hindi mapakali si Qinyu. Bahagyang nanginig ang katawan ni Qinyu. Pagkatapos noon, ngumisi siya at sinabing, Senyor, ito ay isang mundo kung saan ang lakas ay itinuturing na pinakamahalaga. Tuldok. Gayunpaman, hindi ba ang pamilya si ay gumagawa ng bundok mula sa isang molehill sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tunay na santo upang harapin ang isang junior na tulad ko? Inilagay ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay sa likod at walang pakialam na sinabi, nag-aatubili din akong salakayin ka, ngunit sa kasamaang palad, ang utos ng banal na Panginoon ay kitilin ang iyong buhay. Sa puntong ito, binago niya ang paksa at nagpatuloy, gayunpaman, kung handa kang bumalik sa pamilyang si kasama ko, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay. Senyor, hindi mo na kailangang magsabi ng mga hindi makatotohanang bagay. Natatakot ako na mas masahol pa ako kung susundan kita pabalik sa pamilyang si. Malamig na sabi ni Qinyu. Kinusot-kusot ng matandang lalaki ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, ipinapangako ko na hindi manganganib ang iyong buhay. Paano na? Gayunpaman, kailangan mo munang ibigay ang pinakamataas na buto. Pasensya na. Ibinigay ko na ang huling piraso ng pinakamataas na buto sa pamilya Jiang. Maaari mong hilingin sa pamilya Jiang kung gusto mo. Malamig na sabi ni Qinyu. Sa sandaling ito, wala nang pakialam si Qinyu sa pamilya Jiang. Ito ay pinakaangkop na palakihin sila sa puntong ito. Elder, hindi mo kailangang mag-aksaya ng hininga sa kanya. Patayin mo lang siya at kunin ang kanyang pinakamataas na buto. Malamig na sabi ni si Shifeng. Dahil alam niyang imposibleng hikayatin si Qinyu, unti-unting naging malamig ang tono ng matandang lalaki. Mukhang nagbago ang mundo sa nakalipas na ilang daang taon. Ang mga kabataan ngayon ay hindi alam kung ano ang paggalang. Bamantong hiningaang matandang lalaki sa emosyon. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kanyang kamay at nagpadala ng tipak ng panloob na chi sa katawan ni si Shifeng. Matapos makuha ang tipak ng panloob na chi na ito, ang panloob na chi ni si Shifeng ay biglang tumaas, at tumaas din ang kanyang lakas. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng mahinang banal na kapangyarihan. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang lakas ni si Shifeng ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa isang semi-saint. Ito ang nakakatakot na bagay tungkol sa tunay na santo. Kahit na hindi siya umatake, madali siyang lumikha ng grupo ng mga semi-saint expert. Patayin mo siya, iwinagayway ng matandang lalaki ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi. Qinyu, mamamatay ka ngayon. Gumisi si Shifeng at sinabi. Papatayin kita ngayon. Sa ganitong tipak ng panloob na chi. Agad na tumaas ang kumpiyansa ni si Shifeng. Agad siyang umatake, gustong ipaghiganti ang dati niyang kahihiyan. Ang walang katapusang internal chi ay nananatili sa mga kamay ni si Shifeng. Nanginig ang kanyang katawan at agad siyang nagpakita sa harap ni Qinyu. Boom! Pagkatapos ng malakas na kalabog, bumukas ang buong espasyo. At tuluyang nabasag ang lupa. Imposibleng makakita ng malinaw. Ang matandang lalaki ay nasa likod ng kanyang mga kamay at mukhang walang pakialam.
Gayunpaman, makalipas ang kalahating segundo, ang kanyang ekspresyon ay naging hindi kapani-paniwalang pangit. Ang ulo ni si Shifeng ay nabasag, naiwan lamang ang kanyang katawan na nakatayo doon. Hindi banggitin ang kanyang katawan, kahit ang banal na pakiramdam ni si Shifeng ay hindi makatakas. Ito ang Mysterious Heavenly Mirror. Ang Tribulation Magic Artifact ng pamilya Jiang. Nang makita ng matandang lalaki ang Tribulation Magical Artifact na nakasabit sa itaas ng ulo ni Qin Yu, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot na madilim. Walang umasa na papatayin ni Qin Yu si Shifeng ng isang suntok. Ito ay walang kahit kaunting sloppiness. Umaasa sa isang Tribulation Magical Artifact, paano matatakot si Qin Yu kay si Shifeng? Bukod dito, ayaw ni Qin Yu na mag-aksaya ng hininga sa kanya. Dahil nandito na siya, baka dito na rin siya mamatay. Pinatay mo talaga ang tagapagmana ng pamilya kung si. Galit na galit ang tunay na santo kaya kinilig siya. Ang kanyang lantang mukha ay patuloy na nanginginig. Tulad ng isang nanginginig na bundok. Matagal na akong nag-aaway sa pamilya mong si. Dahil kaya ko siyang patayin, bakit ko siya iiwanan? Gumisi si Qin Yu at sinabi. Tuldok, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang matandang lalaki. Hindi niya inaasahan na si Qin Yu ay may matalas na sandata na. Maaaring pumatay kay si Shifeng. Kung kumalat ang bagay na ito sa pamilya Si, malamang na magdulot ito ng kaguluhan sa pamilyang Si. Bagamat isa siyang tunay na santo at walang magawa ang pamilyang Si sa kanya, natatakot siyang masira ang kanyang reputasyon. Tandang padamdam. Kailangan kitang patayin. Ang panloob na chi sa katawan ng matanda ay patuloy na naglalabas, at ang nakakatakot na banal na kapangyarihan ay patuloy na nagbuburo. Siya ay isang tunay na santo, na hindi maihahambing sa semi-saint. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, ito ay magiging nakakasira ng lupa, at maaaring basta-basta makasira ng isang lungsod. Nanginginig ang buong lupa na para bang lahat ay mamamatay dito dahil sa kanyang galit. Ang Mysterious Heavenly Mirror sa itaas ng ulo ni Qin Yu ay patuloy na naglalabas ng liwanag, na bumabalot kay Qin Yu. Sa proteksyon ng Tribulation Magical Artifact, tiwala si Qin Yu na makakatakas siya sa kalamidad na ito. Senior, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Sa iyong kasalukuyang estado, natatakot akong mapaikli ang iyong buhay kapag umatake ka. Malamig na sabi ni Qin Yu. Kung mabibigo kang patayin ako, masasayang mo ang iyong natitirang habang buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Yu, mas naging pangit ang ekspresyon ng matandang lalaki. Nakita niya ang Tribulation Magical Artifact na nakasabit sa itaas ng ulo ni Qin Yu. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang malakas na proteksyon na kapigatian na mahiwagang artifact. Ang isang tunay na santo ay walang magawa dito kahit nasalakayin niya ito ng buong lakas. Walang alinlangan, ang matandang lalaki na ito ay walang tiwala na kaya niyang patayin si Qin Yu. Kung sinunog niya ang asensya ng dugo niya. Katumbas na iyon ang pagsunog ng buhay niya. Nang makita ang pagiging epektibo ng kanyang mga salita, napangiti si Qin Yu at sinabing, sa tingin ko, dapat kang bumalik para kumuha ng Tribulation Magical Artifact. Pagkatapos ay hanapin mo lang ako. Sa mga pamamaraan ng True Saint mo, hindi dapat mahirap para sa iyo na hanapin ako, di ba? Hindi kumibo ang matanda. Maliwanag, nakumbinsi siya ni Qin Yu. Malamig niyang tiningnan si Qin Yu. Pagkatapos noon, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at isang sinag ng maliwanag na liwanag ang pumasok sa katawan ni Qin Yu sa napakabilis. Nabilis. Sumimangot si Qin Yu at mabilis na sinabi, ano ito? Nag-iwan ako ng marka sa katawan mo. Hanggat nabubuhay ka, hinding-hindi mawawala ang markang ito. Gumisi ang matanda at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit tumakbo ka hanggang sa dulo ng mundo, hahanapin kita. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Qin Yu, at hindi niya maiwasang samping, ikaw na matanda. Tusong kontrabida. Little Beastard, pinatay mo ang tagapagmana ng pamilya Si. Siguradong magagalit ito sa buong pamilya ng Si. Kahit anong halaga ang dapat naming bayaran. Papatayin ka namin. Galit na sabi ng matanda. 2072 pagbabalik sa Donghuang.
Napakamayabang ng pamilya mong si. Ngumisi si Chinyu at sinabi. Gayunpaman, gusto kong makita kung mahahanap ako ng pamilyang si. Wala sa mood si Chinyu na mag-aksaya ng oras sa lumang bagay na ito. Dali-dali niyang tinapakan ang line word formula at nag-transform sa isang stream ng liwanag habang siya ay mabilis na tumakbo palayo. Halos sa isang kisap mata, nawala siya sa abot tanaw. Hindi hinabol ng Supreme Elder ng pamilyang si Chinyu dahil, sa marka, mahahanap niya si Chinyu anumang oras. Sa puntong ito, walang kamalay-malay si Chinyu na ang pagpatay kay si Shifeng at pagkuha ng Trakelas Immortal Scripture ay lubos na. Nagpagalit sa pamilyang si at naging dahilan upang simulan nila ang walang katapusang paghihiganti sa kanya. Agad na tumakas si Chinyu patungo sa teleportation formation at naghanda na bumalik kaagad sa Nanzhao. Kapag nakarating na siya sa Nanzhou, hahanap siya ng paraan upang makapunta sa Donghuang. Ang pamilyang si ay tiyak na kikilos ng napakabilis, at si Chinyu ay walang oras para mag-isip. Kahit na kaya niyang protektahan ang kanyang buhay sa tulong ng mysterious heavenly mirror, may paraan ang pamilyang si basta. Nagdesisyon silang atakihin siya. Hanggat naiintindihan ko ang Trakelas Immortal Scripture, wala akong pakialam sa mga Bulls asterisk it na pamilya. Galit na sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Bumalik siya sa Nanzhou, na pamilyar sa kanya. Nakatayo sa lupain ng Nanzhou, hindi niya maiwasang tumingin sa pinakatimog na rehiyon, ang Lishao, kung saan naroon ang pinakanatatanging lugar, ang Thunder Courtyard. Natahimik si Chinyu, nakaramdam ng kaunting salungatan sa kanyang puso. Ang balita ng walang bakas na walang kamatayan na kasulatan ay malamang na hindi maitago ng matagal. Pagkatapos ng lahat, si Chinyu lamang ang nakapasok at lumabas ng Chaos Grave nang hindi nasaktan. Kapag nadiskubre nilang wala na ang Trakelas Immortal Scripture at bumukas ang kabaong, lahat ng mata nila ay nasa Chinyu. Sa oras na iyon, hindi lamang ang pamilyang si ang magagalit, ngunit ang lahat ng mga aristokratikong pamilya sa mundo ay sasalakayin din si Chinyu. Bagamat malakas ang Thunder Courtyard, malamang na hindi sila matatakot sa pagkakaroon ng Thunder Courtyard para sa Trakelas Immortal Scripture. Itong kalamidad. Mas mabuting huwag na lang dalhin sa Thunder Courtyard. Huminga ng malalim si Chinyu at sa wakas ay kinansela ang kanyang plano. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang pumunta sa Donghuang. Ang Donghuang ay isang napakanatatanging lugar, ang lugar din na pinakanasim ni Xiaosheng. Sa huling pagkakataong naghiwalay sila, binalak ni Xiaosheng na pumunta sa Donghuang para magtanim. Ngayon, malamang napupunta din doon si Chinyu. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya ng oras. Medyo malayo ang Nanzhou sa Donghuang. Kahit nasa bilis ni Chinyu, magtatagal ito. Kaya naman, agad siyang umalis at dumiretso sa Donghuang. Sa kabilang dulo, mabilis na kumalat sa pamilya si ang balita na pinatay si Shifeng. Bago pa masiliuhan ng pamilya si Ang balita, kumalat na ito sa karamihan ng Zhongzhou. Ito ay agad na ikinagalit ng pamilya si. Ang banal na Panginoon ng pamilyang si ay nakahiga sa kama dahil sa galit kanina. Matapos marinig ang balitang ito, muli siyang samuka ng dugo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay na parang naubos na niya ang kanyang huling lakas at sinabi sa nanginginig na boses, patayin siya. Patayin siya. Patayin ang lahat ng kamag-anak niya. Agad na nagkagulo ang pamilya si. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahan, agad nilang tinatakan ang gate ng bundok. Walang katapusang tinatalakay ito ng mundo sa labas. Hindi nila akalain na papatayin ni Chinyu si Shifeng. Bagamat si Shifeng ay hindi may kukumpara kina si Shio at si Shio, siya pa rin ang tagapagmana ng pamilyang si. At ang tagapagmanang ito ay pinatay ng isang buhong cultivator na walang background. Isa lang itong sampal sa mukha ng pamilyang si. Ang banal na Panginoon ng pamilyang si ay walang malay, at ang pamilyang si ay nagbuklod sa gate ng bundok. Mukhang magkakaroon ng kaguluhan sa pamilyang si sa pagkakataong ito. Ang bawat pamilya ay nangangailangan ng isang gulugod. Ang banal na Panginoon ng pamilyang si ay walang malay, kaya ang pamilyang si ay nagkakawatak-watak ngayon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang balita mula sa pamilya si.
Ang tatlong Supreme Elder ng pamilya Si ay lumabas sa bundok at ginawang pansamantalang gumaganap na banal na Panginoon si Shishio, na tinulungan ng tatlong Supreme Elder. Ang tatlong Supreme Elder ay mahimbing na natutulog sa loob ng maraming taon, at ang kanilang cultivation ay matagal nang nakapasok sa True Saint realm. Ngayong napilitan silang umalis sa bundok, kitang-kita ang mahirap na sitwasyon ng pamilya Si. Ang pamilyang Si ay marahil ang unang aristokratikong pamilya na nagpadala ng isang tunay na santo. Oo, may tsismis na seryoso ang pamilyang Si sa pagkakataong ito. Kahit sino pa ang kamag-anak ni Chinyu, hindi sila makakataka sa kanilang pagtugis. Nagpadala ang pamilyang Si ng 8 tunay na banal upang year-okan ang lahat ng may sama ng loob sa pamilyang Si. Ang banal na rehiyon ay agad na nagkagulo, at ang iba't ibang malalaking sekta ay nanginginig. Ang mga sekta na dating may sama ng loob sa pamilya Si ay sunod-sunod na nagpunta sa pamilyang Si upang humingi ng kanilang kapatawaran. Nagkusa pa nga silang magpadala ng masaganang regalo sa pamilya Si. Tuldok. Sa pamilyang Si, malamig ang ekspresyon ni Shishio. Bilang paborito ng langit, hindi siya interesado sa posisyon ng banal na Panginoon. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay wala na sa kanya. Malamig siyang tumingin sa ibaba at nakita ang libu-libong magsasaka sa ibaba. Nakasuot ng baluti at may hawak na banal na sandata, lahat sila ay walang katulad na matapang. Huminga ng malalim si Shishio at sumigaw, simula ngayon, ang pamilya Si ay opisyal nang nagsasagawa ng isang ekspedisyon. Kung sino man ang may sama ng loob sa pamilyang Si, papatayin natin silang lahat at walang iiwan na buhay. Kasunod ng utos ni Shishio, isang nakakagulat na dagindong ang nagmula sa ibaba. Oo, sir. Libo-libong tao ang lumipad sa kalangitan, na sumasakop sa kalangitan na parang isang napakalaking ulap. Ilang True Saints ng pamilyang Si ang personal na naglunsad ng massacre sa Holy Region. Isang matandang lalaki ang tumayo sa tabi ni Shishio. Ang kanyang pangalan ay si Chenjing. Naglingkod siya sa pamilya Si sa loob ng maraming taon, at hindi maarok ang kanyang lakas. Kapag lumabas si Liuhi mula sa pag-iisa, ang pamilyang Si ay wawakasan ang mundo. Medyo nauhaw ang boses ni si Chenjing. Tila, ang kanyang vital energy ay bumaba rin. Natahimik si Shishio. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, pumunta ka sa pamilyang Jiang. Ano man ang mangyari, gusto ko ang pinakamataas na buto. Tuldok, tuldok, tuldok. Sa sandaling ito, nagmamadali si Chinyu patungo sa Donghuang. Ang Donghuang ay dating isang kaparangan, ngunit nagsilang din ito ng maraming bayani. Ito ay napakahiwaga. Nakuha rin ni Chinyu ang dugo ng dragon mula sa lugar na ito. Nang muling pumasok si Chinyu sa Donghuang, ang lugar ay talagang nagbago ng malaki. Ang lahat ay tulad ng hula ni Xiaosheng. Ang lugar na ito ay hindi na isang kaparangan. Sa halip, tumutubo ang mga berdeng halaman. Dito, at mukhang puno ng sigla. Ang dating nakalimutang lupaing ito ay puno na ng sigla. Sa malawak na ilang, laganap ang berdeng damo sa buong lupa na parang berdeng alpombra. Ang mga sinaunang saplang na tahimik sa loob ng maraming taon ay tila nagising sa magdamag. Ang mga dahon at sanga ay mayayabong at umaabot sa langit, na sumasakop sa langit at araw. Si Chinyu ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Kinusat niya ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang ito ang dating Donghuang. Mukhang tama ang hinala ni Xiaosheng. Ang kanyang pangunawa sa dakilang daw ng langit at lupa at maging ang mga patakaran ng Dao Technique ay matagal nang napakalinaw. Pulong ni Chinyu, na hindi mapapantayan ang pagkagulat. Pagkatapos noon, inilabas ni Chinyu ang kanyang banal na pakiramdam. Gusto niyang makita kung mayroong anumang paggalaw ng tao sa kasalukuyang Donghuang. Gayunpaman, sa sandaling ilabas niya ang kanyang banal na sentido, ang nakakatusok na pakiramdam na iyon ay muling umatake. Parang hindi mabilang na mga mata ang nakatingin sa kanya sa dilim, ngunit nabigo si Chinyu na makuha ang eksaktong pinagmulan ng mga titig na ito. 2073 Xiaosheng sa Dragon Burial Cave. Si Chinyu ay lubos na pamilyar sa pakiramdam na ito. Naranasan na niya ito noong dumating siya sa Donghuang dati. Huminga ng malalim si Chinyu at bumuulong sa kanyang sarili, iyon ang sumpa.
Pagkaraan ng mahabang panahon, inisip ni Chinyu na matagal nang nawala ang sumpa. Hindi niya inaasahan na muling lilito ang sumpa nang muli siyang dumating sa Donghuang. Nanatiling tahimik si Chinyu, hindi alam kung paano aalisin ang sumpang ito. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang nakakatakot na titig na iyon sa dilim. Sa kasalukuyang lakas ni Chinyu, hindi niya makita ang mga lihim sa loob. Kaya naman, pinili na lang niyang huwag pansinin ang paningin sa dilim. Ang Donghuang ngayon ay nagsimulang magkaroon ng mga lungsod ng sunod-sunod, at ang dating pagkatiwangwang ay nawala. Sa palay-lipat ng mga tao, mukhang hindi naligtas si Donghuang. Hindi napigilan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting salungatan. Nagsimula siyang mag-isip kung dapat ba siyang pumunta sa Dragon Burial Cave. Kung tama ang hula niya, malamang na nagtatago si Xiaosheng sa Dragon Burial Cave. Ito ay isang lugar na puno ng panganib. Napapaligiran ng madilim na enerhiya, pinigilan nito ang espiritual na kapangyarihan. Dumaan si Xiaosheng sa mga paghihirap at hamon. Kaya natural na pipili siya ng mas mapanganib na mga lugar upang makipagsapalaran. Tuldok. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, sa wakas ay nagpasya si Chinyu na pumunta sa Dragon Burial Cave. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang hindi alintana. Kung makikilala niya si Xiaosheng. Sa makatuwid, sa wakas ay sinundan ni Chinyu ang mga alaala sa kanyang isipan at naglakad patungo sa Dragon Burial Cave. Bagamat nagsimula ng bumawi ang espiritual na enerhiya sa Donghuang, mayroon pa ring malaking lugar ng disyerto. Ang paligid ng Dragon Burial Cave ay tila hindi naapektuhan ng Dao Technique, at ang tiwangwang na tanawin ay nanatiling hindi nagbabago. Sa daan patungo sa Donghuang, nakita ni Chinyu ang sunod-sunod na lungsod. Tinatalakay ng mga tao ang bagong Lord Donghuang sa mga tea house. Sa lahat ng dako, hindi mapigilan ni Chinyu na bahagyang sumimangot nang marinig ang address na ito. Pinunasan niya ang kanyang ilong at bamulong, Lord Donghuang. Si Xiaosheng kaya ito. Gusto sana ni Chinyu na magtanong ngunit nag-aalalang ilantad niya ang kanyang kinaroroonan. Sa huli, sumugod pa rin siya patungo sa Dragon Burial Cave. Pagkatapos ng 2 buong araw, sa wakas ay nakarating na si Chinyu sa Dragon Burial Cave. Hindi gaanong nagbago ang eksena sa Dragon Burial Cave. Madilim pa rin noon. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi makapagtanim, kaya ito ay naging desyerto. Nakatayo roon at nakatingin sa Dragon Burial Cave, hindi maiwasan ang kanyang mga mata na bahagyang pumikit. Tulad ng inaasahan, may dumating na, naisip ni Chinyu sa sarili. Pagtingin-tingin sa paligid, hindi nagpakita ang kakaibang nilalang sa ilalim ng lupa na nakasalubong niya kanina. Sa halip, may mga bakas sa lupa. Ang mga bakas na ito ay tila ang metamorphosis ng mga bangkay ng mga kakaibang nilalang na naiwan. Sa malapitang inspection, may mga tuyong mantsa ng dugo sa lupa. Inilabas ni Chinyu ang kanyang divine sense at sinubukang makuha ang mga bakas ni Xiaosheng. Sa sandaling ito, isang kamay ang nakalagay sa likod ni Chinyu. Nagulat si Chinyu at mabilis na tumalikod. Nakita niya si Xiaosheng na nakatayo sa likuran niya. Matangkad at tuwid pa rin ang figure ni Xiaosheng na parang pine tree. Ang kanyang mahaba at puting robe na kasama ng kanyang umaagos na mahabang buhok, ay bahagyang nag-iba sa kanya kay Xiaohai. Ang tanging bagay na kakaibang naramdaman ni Chinyu ay ang katawan ni Xiaosheng ay napuno ng dugo na parang nasugatan. Nandito ka talaga. Tumawa si Chinyu. Hindi siya sinagot ni Xiaosheng. Casual lang niyang sinabi, alam kong pupunta ka rito. Napangiti si Chinyu at sinabing, sa kasalukuyang sitwasyon, makakatakas lang ako sa lugar na ito. Escape. Dahil pa rin ba sa pamilya si? Casual na tanong ni Xiaosheng. Si Xiaosheng, na nag-retreat sa Donghuang, ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at hindi sinagot ang tanong. Tiningnan niya ang mga sugat ni Xiaosheng at nagulat na sinabi, ano ang mga pinsalang ito sa iyong katawan? Hindi sumagot si Xiaosheng. Nakatingin lang siya sa mga bakas sa lupa. Na-encounter mo ang mga bagay na iyon. Agad namang nagulat si Chinyu. Oo. Tumango si Xiaosheng.
Pinatay ko silang lahat at ginamit ko sila para maunawaan ang Tao. Pinatay mo silang lahat. Agad namang nabigla si Qin Yu. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang mga siksikan na parang insektong mga nilalang na iyon ay walang katulad na matigas at maaaring ipanganak muli anumang oras. Dati, halos mamatay si Qin Yu dahil dito, at ngayon pinatay silang lahat ni Xiao Sheng. Tulad ng nahulaan ko, ang mga bagay na iyon ay mga insekto ng Dao, sabi ni Xiao Sheng. Mga insekto ng Dao. Lalong naguluhan si Qin Yu. Sila ay mga insekto na nag-transform mula sa Dao technique. Mukhang mapanganib sila, ngunit itinatago nila ang Great Dao. Sa madaling salita, ang muling pagsilang ni Dong Huang ay hindi maiiwasang nauugnay sa mga insekto ng Dao, sabi ni Xiao Sheng. Bahagyang nagulat si Qin Yu na parang naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Xiao Sheng. Sa madaling salita, ang Dao technique ng Dong Huang ay malamang na nakatago sa Dao insect na ito. Naintindihan mo ang Dao technique ng langit at lupa mula sa Dao insects at ginamit mo ito para maunawaan ang Dao. Kulat na sabi ni Qin Yu. Bahagyang tumango si Xiao Sheng, malinaw na sumasang-ayon kay Qin Yu. Nagmamadaling nagpadala si Qin Yu ng Divine Sense para tiktikan ang kasalukuyang cultivation realm ni Xiao Sheng. Gayunpaman, ang katawan ni Xiao Sheng ay tila balot ng hamog at hindi makita. Kapag namatay ang lahat ng mga insekto ng Dao, mababawi ni Dong Huang ang espiritual na enerhiya at pamamaraan ng Dao, bulong ni Qin Yu. Sa buong Holy Region, natatakot ako na ikaw lang ang nakapansin kay Dong Huang. Hindi sumagot si Xiao Sheng. Nakahanap siya ng mauupuan na naka-cross-legged. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang intindihin ang Dao technique na minsan ay nawawala sa Dong Huang. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Qin Yu na mapabuntong hininga. Si Xiao Sheng ay talagang isang pambihirang talento na bihirang makuha sa isang milenyo. No wonder kahit si Dean Lei ang nagbigay sa kanya ng green light. Kinaya ni Qin Yu si Xiao Sheng at umupo rin. Gayunpaman, si Qin Yu ay nasa bingit na ng paglusot. Dahil sa tapat na oras, maaari siyang pumasok sa advanced stage ng reversion void anumang oras. Kasama ng Krakelas Immortal Scripture, walang nakakaalam kung gaano kakilakilabot ang paglilinang ni Qin Yu pagdating ng panahon. Naka-crossleg ang dalawa sa loob ng 3 buong araw sa ganoong paraan. Pagkaraan ng 3 araw, binuksan ni Xiao Sheng ang kanyang mga mata. Medyo kumunat ang noo niya na para bang may na-encounter siyang puzzlement. Nga pala, nakilala ko si Brother Xiaohai, biglang sabi ni Qin Yu. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang ulo at tumingin kay Qin Yu bago casual na nagtanong, nasaan siya ngayon? Zhongzhou, sabi ni Qin Yu. Ibinuka niya ang kanyang bibig at gustong sabihin kay Xiao Sheng ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Xiaohai, ngunit hindi na niya ito pinag-isipan. Sa kanyang pagkatao, makakatagpo siya ng kalamidad maaga o huli, sabi ni Xiao Sheng sa mahinang boses. Kung ganoon, bakit hindi mo siya sinubukang pigilan? Hindi maiwasang magtanong ni Qin Yu. Iyon ang kanyang Dao technique. Lahat ay may kanya-kanyang pagpipilian at nararapat na igalang ng lahat. Wala akong karapatang baguhin ang sino man. Ang sagot ni Xiao Sheng ay simple ngunit makatwiran. 2074 ang determinasyon ng pamilya si Xiaohai at Xiao Sheng ay parehong mga taong may napakalaking Dao isip. Hinding-hindi sila magdududa sa kanilang sariling landas, anuman ang kanilang nakatagpo. Sa makatuwid, hindi nagpatuloy si Qin Yu. By the way, on the way here, narinig ko ang tungkol kay Lord Dong Huang. Baka ikaw ang taong iyon. Biglang naalala ni Qin Yu. Sinulyapan ni Xiao Sheng si Qin Yu at sinabing, sa panahon ng pagbabagong buhay ng Dao technique, sino mang nagsasabing siya ay isang Panginoon ay isang taong walang ambisyon. Saglit na nag-isip si Qin Yu at naramdaman niyang tila may kabuluhan ito. Ito ay isang mahusay na panahon ng paglilinang. Talagang walang kabuluhan ang pag-aaksaya ng oras upang maging isang Panginoon. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang yumanig ang lupa. Pagkatapos ay nakakita sila ng isang insektong Dao na lumabas sa lupa at dumiretso kina Xiao Sheng at Qin Yu. Itinaas ni Xiao Sheng ang kanyang daliri at itinuro ito ng bahagya.
Ang insektong daw ay agad na sumabog na may napakasilaw na liwanag. Pagkatapos ay naging daloy ng liwanag at pumasok sa katawan ni Xiaosheng. Nang makita ito, hindi napigilan ni Qin Yu na mapabulalas. Ang liwanag ba pagkatapos mamatay ng insektong daw na ito ay isang pamamaraan ng daw. Maaaring isipin mo, o maaari mong iugnay ang liwanag sa daw insect sa mga spirit coins, sabi ni Xiaosheng. Mga espiritong barya. Natigilan si Qin Yu. Ang bagay na ito ay may parehong epekto ng mga spirit coins. May mga pagkakatulad, sabi ni Xiaosheng. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, kailangan ng isang tao ng malaking bilang ng mga spirit coins upang makalusot dahil ang mga spirit coins ay naglalaman ng Dao Technique. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga spirit coins sa Holy Region ay nasa kanilang mga kamay. Kung gusto mong makamit ang Dao, dapat mong ibagsak ang mga ito o maging bahagi ng mga ito. Ngunit wala akong magagawa ngayon. Kaya pala hinanap mo itong Dao insect. Hindi mailarawan ang pagkabigla ni Qin Yu. Hindi sumagot si Xiaosheng, ngunit maaaring ituring na inamin niya ito. Ano na ang antas ng iyong paglilinang ngayon? Kailangan mo ng mga spirit coins para maunawaan ang Dao. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabi. Tinulyapan ni Xiaosheng si Qin Yu at sinabing dahan-dahan, kung ang semi-saint ay maituturing na cultivation realm, ako ay nasa tuktok ng semi-saint. Lalong nabigla si Qin Yu nang marinig ito. Talagang nakakatakot ang talento ni Xiaosheng. Sa napakaikling panahon, nakapasok na siya sa semi-saint realm. Bukod dito, siya ay nasa tuktok ng semi-saint realm. Sa madaling salita, si Xiaosheng ay isang hakbang lamang mula sa True Saint Cultivation Realm, na halos katumbas ng si Liu He at Yan Gayan. Ngunit syempre, ang lakas ni Xiaosheng ay hindi magiging kasing lakas ng kay si Liu He at Yan Gayan. Pagkatapos ng lahat, sila ay nabuhay ng mahabang panahon at nakarating sa True Saint Realm. Ang ordinaryong semi-saint ay hindi maihahambing sa kanila. Maaari mo ring subukang gumamit ng Dao insect, sabi ni Xiaosheng. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabing, baka makalusot ako anumang oras, kaya kailangan kong mag-retreat. Plano kong mag-retreat sa Dragon Burial Cave. Dragon Burial Cave. Pinaikit ni Xiaosheng ang kanyang mga mata. May nanghuhuli sa'yo. Napangiti si Qin Yu ng mapait. I guess so. Anyway, ang Dragon Burial Cave ang pinakaligtas na lugar para sa akin ngayon. Hindi sumagot si Xiaosheng. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Xiaosheng kay Qin Yu at sinabi sa malalim na boses, dahil hindi ka pumunta sa Thunder Courtyard, nangangahulugan ito na nasaktan mo ang higit pa sa pamilyang Si. Ang hula ni Xiaosheng ay hindi nagulat kay Qin Yu. Ang kakayahan ng taong ito sa pangangatuwiran ay napakalakas, at naranasan na ito ni Qin Yu noon. Kung gusto mong umatras sa Dragon Burial Cave, malamang na kailangan mo ng ilang oras upang masanay dito, sabi ni Xiaosheng. Naranasan ko na ito dati, sagot ni Qin Yu. Ang Dragon Burial Cave ay mas nakakatakot ngayon. Umiling si Xiaosheng. Dahil alam ang nakakatakot na pressure sa Dragon Burial Cave, hindi nagsalita si Qin Yu. Pagkatapos noon, sumugod si Qin Yu patungo sa lumulutang na Dragon Burial Cave. Tuldok. Samantala, ang pamilya Si ay nagbayad ng napakalaking halaga at sa wakas ay nakipagtulungan sa pamilya Jiang. Ibibigay ng pamilyang Si sa pamilyang Jiang ang asensya ng dugo ng magulong katawan, at dapat ipahirim ng pamilya Jiang ang pinakamataas na buto sa pamilyang Si. Siyempre, kailangang ang pamilyang Jiang ang unang pumasok sa Chaos Grave. Ang pamilya Si ay maaari lamang humiram ng pinakamataas na buto upang makapasok sa Chaos Grave pagkatapos ng mabibigong pagtatangka ng pamilya Jiang. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa Chaos Grave. Tuldok. Ang mga mula sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya ay nagtago, hindi nang ahas na makipagkompetensya sa dalawang mabigat na aristokratikong pamilya. Ang pinuno ng pamilyang Si ay si Shio. Malamig siyang tumingin sa paligid, at ang kanyang aura ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Para siyang may kapangyarihan ng banal na Panginoon na ikinagulat ng lahat.
Sa sandaling ito, dinala na ng pamilya Jiang ang mga tao sa Chaos Grave, handang tuklasin ang mga pagkakataon. Sa loob. Kung makuha ng pamilya Jiang ang mana ni Wu Ji, ano ang gagawin mo? Tanong ni si Chen Jing. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni si Shio, at sinabi niya, lahat ay kapalaran. Ang lahat ay nakasalalay sa tadhana. Kahit na hindi mo makuha ang mana ni Wu Ji, hindi mo masusunog ang iyong isipan ng Dao dahil dito. Mukhang nagulat si Chen Jing. Ang mga mata ni si Shio ay kumislap sa determinasyon habang malamig na sinabi niya, kung ako, si Shio, ay gustong lumaban para sa mundong ito, hindi ako natatakot sa ano man. Kaya't paano kung hindi ko makuha ang walang kamatayang kasulatan? Makakamit ko pa rin ang Dao ng mag-isa. Habang sinasabi niya ito, lumitaw ang mga sinag ng liwanag sa likod ni si Shio. Tila ito ang pinakahuling pagpapakita ng pamamaraan ng Dao. Nang makita ito, ang mga mata ni si Chen Jing ay puno ng paghanga at pagkabigla. Sa ganoong matatag na pag-iisip ng Dao, tiyak na makakamit mo ang Dao sa hinaharap. Hindi ka magiging mas mahina kaysa sinuman. Hindi napigilan ni si Chen Jing. Napurihin. Sa sandaling ito, isang cultivator ang lumapit kay si Shio. Sumandal siya sa tenga ni si Shio at bumulong, nasa donghuang ng list house si Qin Yu. Ang mga mata ni si Shio ay kumislap ng malamig na liwanag, at pagkatapos ay malamig na sinabi niya, patayin siya. Oo, yumuko ang magsasaka at sinabi. Si Xiaohai at Juwo ay nasa ilalim din ng aming pagbabantay. Nanlamig ang mukha ni si Shio, at malamig na sinabi niya, huwag iwang buhay ang sinuman. Nang marinig ito ng magsasaka, hindi napigil ang sumimangot. Banal na Panginoon, napakatalino ni Xiaohai. Sa palagay ko ay mapipilitin natin siya. Tungkol sa Juwo na iyon. Sinusuportahan siya ni Dean Lei ng Thunder Courtyard. Sinabi ko na, patayin sila. Matigas ang tono ni si Shio. Dahil ginawa na ng aking pamilya ang anunsyo, hindi ako magpapatalo kahit kanino, at wala akong pakialam sa sinuman o pananakot. Nang marinig ang mga salita ni si Shio, tumango ang magsasaka at sumang-ayon. Pagkaalis niya, inilagay ni Ji Chenjing ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sinabing, nasa Thunder Courtyard pa rin ang iyong nakababatang kapatid. Nagpadala ako ng isang tao upang sunduin siya, sabi ni si Shio. Habang nag-uusap ang dalawa, ang liwanag ay lumabas mula sa Chaos Grave. Muntik na akong mamatay sa loob. Marahan na nagmura si Holy Sonjang. 2075 parehong naranasan ng yelo at apoy. Kahit na ang banal na anak na si Jiang ay ganap na nakahanda sa pagkakataong ito at pumasok na may dalang Tribulation Magical Artifact, halos mapatay pa rin siya ng mga misteryosong nilalang sa kailaliman ng yungib. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Tribulation Magical Artifact, malamang na naging bangkay na si Holy Sonjang. Hindi napigilan ni si Shio na mapamura nang makita niyang lumabas si Holy Sonjang na malungkot na kalagayan. Siya ay humakbang pasulong at sinabi, banal na anak Jiang, oras na para ibigay mo ang pinakamataas na buto sa iyong kamay. Huwag kang mag-alala. Lagi kong tinutupad ang aking salita. Ibibigay ko ito sa iyo. Gayunpaman, kung makukuha mo ang sanctum na iyon, dapat mong ibigay ito sa aming pamilya Jiang. Kahit na walang kasunduan noon pa man, si Shio ay sabik na makuha ang pinakamataas na buto. Kaya't tumango siya at sinabing, sige. Sumasang-ayon ako. Walang pagkaantala, agad na kinuha ni Holy Sonjang ang Supreme Bone at ibinigay kay si Shio. Ito ang huling piraso ng pinakamataas na buto na natitira sa banal na rehiyon at maging sa buong universo. Mabigat iyon sa kamay niya. Inalis ni si Shio ang kataas-taasang buto, huminga ng malalim, at sinabi, walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Pupunta ako. Pagkatapos sabihin iyon, papasok na sana si Shio nang umakyat si Ji Chenjing. Tumingin siya kay si Shio at sinabing, bitawan mo ako. Ayokong may mangyari na hindi maganda. Hindi. Gusto kong kunin mismo ang Track Alas Immortal Scripture, malamig na sabi ni si Shio. Nang makita ang determinadong ekspresyon ni si Shio, alam ni si Chenjing na hindi niya ito mapipigilan, kaya tumango lamang siya at sumang-ayon. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangan na pumasok si Shio sa Chaos Grave.
Sa sandaling ito, si Shishio ang sentro ng atensyon. Halos lahat ay nakatutok sa kanya. Napabuntong hininga sila at hindi umimik. Sa isang kisap mata, 2 araw ang lumipas. Wala pa ring gumagalaw sa Chaos Grave, at hindi lumabas si Shishio. Nag-aalala ito sa lahat, at ang ekspresyon ni si Chenjing ay naging mas hindi magandang tingnan. Namatay ba si Shishio sa loob? Bamulong ang isang tao sa karamihan, na ikinagalit ni si Chenjing. Lumingon siya at malamig na tumingin. Isang nakakatakot na panloob na chi ang dumating sa isang kisap mata, at ang katawan ng cultivator ay lumingon. Sa dugo agad. Kung sino man ang maglakas loob na magbulalas muli ng kalokohan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Malamig na sabi ni si Chenjing. Agad na tumahimik ang eksena, at walang nang ahas na magsalita pa. Sa isang kisap mata, isa pang 3 araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin lumitaw si Shishio, at walang gumagalaw sa Chaos Grave. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Chaos Grave, isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa mundo. Hindi mabilang na mga tunay na banal ang namatay, at hindi mabilang na kapigatian ng mga mahiwagang artifact na nabasag. Ngayong si Shishio ang pumasok dito mag-isa, walang nakakaalam kung ano ang kahihinatnan nito. Elder, hindi mo kailangang mag-alala. Kung may nangyari talaga sa banal na anak, ang Chaos Grave ay hindi magiging tahimik. Lumapit ang isang magsasaka at bumulong sa sandaling ito. Tila may naalala si Chenjing. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Nanginginig ang katawan, pagkatapos ay lumapit sa harapan ni Holy Son Jiang. Junior ng pamilya Jiang, tanungin kita, ano ang nakita mo sa Chaos Grave? Tumayo si Chenjing sa harap ni Holy Son Jiang. At mahinahong sinabi. Si Holy Son Jiang ay natural na hindi nang ahas na maging pabaya sa harap ng Supreme Elder ng pamilyang Si. Gumiti siya ng mahina at sinabing, Senior, sa totoo lang, ang Chaos Grave na ito ay talagang puno ng panganib. Ito ay may mabigat na kaguluhang chi. Sumimangot si Chenjing at sinabi sa mahinang boses, Chaos Chi. Iyan ang panloob na chi na maaaring magparami ng mga buhay na nilalang. Tama. Talagang may mga buhay na nilalang sa libingan na iyon, at ang tunay na santo. Jiang ay ngumiti, at ang kanilang tunay na banal ay napangiti, sabi. Puntong hininga, ang casual nilang pag-atake ay halos basagin ang Tribulation magical artifact sa aking kamay. Malamang na namatay ako sa loob kung hindi ako nakatakas ng mabilis. Ang ekspresyon ni si Chenjing ay naging pangit. Sa panahong ito, ang paglampas sa isang tunay na santo ay katumbas ng pagiging hindi magagapi. Hindi na nagulat si Shishio na walang makakalaban sa mga nilalang sa loob sa sandaling umatake sila. Sa kabutihang palad, walang paggalaw sa Chaos Grave, bulong ni si Chenjing. Bahagyang ipinikit ni Holy Son Jiang ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagsabi na may medyo nakakatakot na tono, pag-uusapan natin, ito ay kakaiba. Ang pamamaraan ng Dao ay tila lumaki sa magulong chi. Ang mga nabubuhay na nilalang na iyon ay naintindihan pa ang pamamaraang ito ng Dao sa sukdulan. Tuldok. Kapag umatake sila, libu-libong Dao teknik ang sumusunod sa kanila. Maaari nilang tahimik na kitilin ang buhay ng mga tao. Sobrang nakakatakot. Naiintindihan mo ba ang pamamaraan ng Dao? Tahimik. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni si Chenjing. Nakatitig siya sa Chaos Grave. Tuldok. Hindi ka ba marunong maging magalang kapag nagsasalita ka? Hayaan mo akong takutin ka hanggang mamatay. Pamulong si Holy Son Jiang sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang sinabi, siya ay mukhang hindi nakakapinsala nang makita niya kung gaano kabalisa si Chenjing, mas nakaramdam siya ng kasiyahan. Holy Son, totoo ba ang sinabi mo ngayon? Isang cultivator ang lumapit at bumulong si Holy Son Jiang at bumulong, syempre hindi. Si Shishio ay malamang na hindi patay. Siya ay may kaparehong pangangatawan kay Qin Yu. Kaya malamang na makakalabas siya ng ligtas at maayos. Kung mag-walkout si Shishio, malalaman ang katotohanan kung nakuha ni Qin Yu ang Crackalas Immortal Scripture. Kung hindi aalis si Shishio, tiyak na may iba pang mahahalagang yaman si Qin Yu na nakatago sa kanyang mga kamay. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nakaupo si Qin Yu na naka-cross-legged sa Dragon Burial Cave.
Tulad ng sinabi ni Xiaosheng, ang kapaligiran ng Dragon Burial Cave ay lumala ng husto pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo. Bilang karagdagan sa siksik na madilim na enerhiya, paminsan-minsan ay naglalabas ito ng isang hindi kapani-paniwalang mainit na panloob na chi, na maaaring inilarawan bilang nakakaranas ng parehong yelo at apoy. Ito ay tremendously tormenting. Ang nakakapasong panloob na chi na iyon ay halos nag-ihaw ng banal na pakiramdam ng isang tao. Ang lamig ng pisikal na katawan ay bumangga ng husto sa banal na sentido na nagdulot ng hindi matiis na masakit na sakit. Mas nakakatakot na sa ilalim ng pag-uudyok ng madilim na enerhiya, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay halos mag-freeze. Halos imposibleng labanan ang nakakatakot na panloob na chi gamit ang espiritual na kapangyarihan. Nakatayo si Xiaosheng sa labas ng Dragon Burial Cave. Tumingin siya sa pasukan at sinabi sa mahinang boses, 3 araw na ang nakalipas, at hindi pa rin siya lumalabas. Noon, nais ni Xiaosheng na magtanim dito, ngunit nagawa lamang niyang lumaban sa loob ng 3 araw bago umalis sa Dragon Burial Cave. Ngunit ngayon, 3 araw nang nagtiis si Qingyu at hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pag-alis. Bukhang. Ang kanyang pagtitiis ay lumampas sa aking hula, bulong ni Xiaosheng. Hindi nagtagal, lumipas na ang 5 araw, ngunit hindi pa rin lumalabas si Qingyu sa Dragon Burial Cave. Bahagyang kumunat ang noo ni Saint Xiao. May bakas ng pag-aalala ang lumitaw sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip sandali, tumayo siya at naglakad papunta sa Dragon Burial Cave. Gayunpaman, nang tumuntong siya sa Dragon Burial Cave, nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. 2076 na walang hanggan na paghihiganti. Sa kailaliman ng Dragon Burial Cave, nakaupo si Qingyu na naka-crossleg sa lupa, ang kanyang katawan ay naglalabas ng kakaibang internal chi. Nakapikit ang kanyang mga mata, at walang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Sa paligid niya, ang lamig ng kanyang katawan at ang nagninangas na panloob na chi ng kanyang banal na sentido ay magkakaugnay, na bumubuo ng kakaibang bagyo. Mas nakakagulat na ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Qingyu ay tila hindi nagyelo. Sa halip, sa ilalim ng panloob na chi ng yelo at apoy, ito ay unti-unting namumuo sa isang mas malakas na puwersa. Natigilan si Xiaosheng nang makita ang eksenang nasa harapan niya. Hindi niya inaasahan na mapapanatili ni Qingyu ang ganoong palagiang estado ng paglilinang sa gayong kapaligiran. Ngunit hindi nagtagal, ang ekspresyon ni Xiaosheng ay nagpatuloy sa katahimikan at naging kasing lamig ng glacier. Tumalikod si Xiaosheng at naglakad palabas ng Dragon Burial Cave. Alam niya na sinusubukan ni Qingyu ang kanyang makakaya upang umangkop sa kapaligiran ng Dragon Burial Cave. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Mas kaunti ang mga tao sa paligid ng Chaos Grave ngayon, at ang pamilya si ay lalong nag-aalala. Matapos ang napakaraming araw, hindi pa rin kumikilos si Shishio, na hindi maiwasang maghinala ang mga tao. Talaga bang namatay si Shishio sa loob? Hinimas ni Holy Sonjang ang kanyang baba. Ang pamilya si ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa magulong katawan ni Shishio. Kung may nangyari sa kanya, magdudulot ito ng matinding pinsala. Sa pamilya si, maghintay kayo dito. Babalik ako kaagad, malamig na sabi ni si Chenjing. Lumapit ang mga nakapaligid na magsasaka at pinayuhan, Elder, napakaraming tao ng pamilyang si ang namatay. Hindi mo hahayaang may mangyari sa iyo. Cut the crap, malamig na bulalas ni si Chenjing. May sarili akong paraan para makatakas. Malamang na mamamatay din si Chenjing, kung namatay si Shishio. Sa makatuwid, inayos ni si Chenjing ang panloob na chi sa kanyang katawan at nagplanong sunugin ang kanyang kakanyahan ng dugo, inayos ang kanyang panloob na chi sa pinakamataas nito. Maya-maya lang, may lumitaw na figure sa entrance. May lalabas. Sigaw ng may matatalas na mata. Agad na tumingin ang lahat sa direksyon ng pasukan sa Chaos Grave. Buhay pa. Bahagyang nagulat si Holy Sonjang. Hinaplos niya ang kanyang baba at bamulong, kung tutuusin mula sa ekspresyon ni Shishio. Mukhang hindi siya nakakuha ng anumang kayamanan. Ang mga miyembro ng pamilyang si ay sumulong at pinalibutan ang Chaos Grave. Hindi nagtagal, umalis si Shishio sa Chaos Grave.
Inihagis niya ang pinakamataas na buto kay Holy Sonjang at natahimik. Paano ito? Nakatagpo ka ba ng anumang hindi inaasahang pagkakataon sa Chaos Grave? Nag-aalalang tanong ni si Chenjing. Kinagat ni si Shio ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, hindi, wala talaga. Ano? Paano ito? Agad namang nagulat ang lahat sa narinig. Si Shio ay nasa Chaos Grave ng napakatagal, ngunit wala siyang nakuha. Ano ba talaga ang nangyari? Naiinip na tanong ni si Chenjing. Kinagat ni si Shio ang kanyang mga ngipin at sinabing, nabuksan na ang kabaong sa Chaos Grave, at wala sa loob. Wala. Siguradong may unang nakarating doon. Pagkatapos ay tumingin si Shio kay Holy Sonjang. Paulit-ulit na winawagayway ni Holy Sonjang ang kanyang kamay at sinabing, bakit ka nakatingin sa akin? Wala akong ganoong kakayahan. Kung kinuha ko ang mga kayamanan, matagal na akong umalis sa lugar na ito. Bakit ako maghihintay dito? Pinigilan ni si Shio ang kanyang galit at sinabi, si Chinyu siguro ang nag-alis ng nakatagong kayamanan ni Wuji. Chinyu. Nanlamig ang mukha ni si Chenjing sa pagbanggit ng pangalang ito. Iilan lang sa amin ang nakapasok sa Chaos Grave. Sino pa ba ito maliban kay Chinyu? Malamig na sabi ni si Shio. Lumapit si Chenjing sa sinabi sa mahinang boses, hindi na kailangang mag-alala kung siya iyon. Hahanapin ko siya ngayon at pipilitin siyang ibigay ang Trakelas Immortal Scripture. Pagkatapos ay umalis si Chenjing sa lugar at dumiretso sa Donghuang. Malamig na sumulyap si Shio kay Holy Sonjang, pagkatapos ay tumalikod at umalis nang walang sinasabi. Sa mga sumunod na araw, inihayag ng pamilyang sa mundo ang usapin ng Chaos Grave at sinabi sa lahat na kinuha ni Chinyu ang mga kayamanan sa Chaos Grave. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, natural na nagsimulang hanapin si Chinyu ng hindi mabilang na mga tao, umaasang makukuha sa kanya ang nakatagong kayamanan. Tulad ng pagkalat ng balita tungkol sa Chaos Grave, hindi alam ni Chinyu na siya ay naging target ng pambabatikos ng publiko. Naglilinang pa rin siya sa kailaliman ng Dragon Burial Cave, sumasayaw kasama ang yelo at apoy upang unti-unting palakasin ang kanyang lakas. Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang sumugod sa Donghuang upang hanapin si Chinyu. Tinagtagal, naging napakasigla ni Donghuang, at ang panloob na Chi ay naging masagana. Bilang karagdagan, ang paghihiganti ng pamilya ay naging puspusan din. 3 True Saints ang naghahanap ng lokasyon ni Xiaohai. Bagamat makapangyarihan si Xiaohai, wala siyang kapangyarihan laban sa isang tunay na santo. Kaya lang niyang subukang tumakas ng buong lakas. Sa kabilang banda, hindi mas maganda ang sitwasyon ni Juwo. Bagamat siya ang direktang disipulo ni Dinley, matagal nang nawala ng patay ang pamilyang hanggang sa maging uhaw sa dugo. Hindi mabilang na mga sekta ang nasangkot dahil dito. Sa loob lamang ng maikling buwan, ang pamilyang ay naglabas ng 18 sekta ng sabay-sabay. Ang 18 sekta na ito ay may matibay na pundasyon ngunit hindi nakatakas sa mahigpit na pagsupil ng pamilya kahit na ginamit na nila ang lahat ng kanilang trump card. Sa pamilyang umupo si Shio sa harap ni Shio, malamig at hindi nasisiyahan ang kanyang ekspresyon. Talaga bang sasalakayin mo si Juwo? Malamig na tanong ni Shio. Kung hindi, si Shio ay hindi nag-alinlangan. Huminga ng malalim si Shio at sinabing, gusto mo ba talagang itulak si Dinley sa kanyang limitasyon? Siya lang ang kahalili ng Immortal Emperor Lei. Ang dugo ng Immortal Emperor Lei ay umaago sa kanyang katawan. So ano? Tinurog ni Shio ang mesa sa harap niya. Huwag mong sabihin sa akin na ang pamilyang ay walang bloodline ng Immortal Emperor. Sigaw niya. Bakit matatakot ang tunay na santo ng aking pamilya? Kay Dinley. Ang Thunder Courtyard ay nanatili sa labas ng siyam na dakilang maharlikang pamilya sa loob ng maraming taon. Sino ang nakakita sa kanya na lumaban? Gusto kong makita. Kung anong klaseng kakayahan meron itong Dinley. Kung hindi siya kayang patayin ng isang tunay na santo, 5. Kung hindi siya kayang patayin ng 5, 10. Sino ba ang kinatatakutan ng aking pamilyang At saka, baka, hindi nga true saint si Dinley. Malamang na hindi siya mahulog sa pamilya naming para kay Juwo.
Talagang papatayin sila ng pamilyang si. Walang makakapidyo sa akin. Hindi nakaimik si Shishio nang marinig ang mga salita ni Shishio. Huminga siya ng malalim at tumayo. Kung ganoon, mag-isa ka. Magre-retreat ako. Umalis si Shishio pagkasabi nun. Pagkaalis ni Shishio, umupo si Shishio doon at malamig na nakatingin sa pinto. Hindi siya nagpakita ng awa kay Juwo at kinasusuklaman si Chinyu nang may matinding puot. Napagpasyahan niya na paalisin silang dalawa para ipaghiganti ang mga taong nawala sa pamilya si. Pagkalipas ng ilang araw, may balita tungkol kay Xiaohai na hinahabol ng 3 True Saints. Ang kanyang buhay at kamatayan ay nanatiling hindi kilala. Si Ju Bo ay malubhang nasugatan ng isang tunay na santo at nahulog sa bangin. Wala man lang balita. 2077 tatlong tunay na banal. Ang balita ay patuloy na bumubuhos. Sa ilang sandali, ang lahat sa banal na rehiyon ay nababalisa at nataranta. Narinig mo na ba ang balita? Hinabol pa ng pamilyang si ang mga saradong disipulo ni Dinley, at ang kanilang kapalaran ay nananatiling. Hindi alam sa puntong ito. At ang Xiaohai na iyon, na may saradong relasyon kay Chinyu, ang henyong cultivation na iyon, ay nawala na rin. Ang sinumang maglakas loob na pukawin ang pamilyang si ay agad na yuyurikon sa lupa. Walang tigil ang pag-uusap ng mga tao, at walang balak ang pamilya sinawakasan ang pagtugis nito. Sa halip, ito ay naging mas matindi. Sa pamilyang Jiang, si Holy Son Jiang ay nakatayo sa tuktok ng bundok habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Gamit ang kayamanan upang takpan ang 10,000 bituin, nakita niya ang mga alo ng mga tao mula sa pamilyang sina nagkukumpulan. Magulo ngayon. Natatakot akong masira ang balanse ng pamilyang si, bulong ni Holy Son Jiang. Sa Cold Moon Palace, si Saint Esgo at Yao Shi ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Sa palagay mo ba ay kakalad ka rin tayo sa bagyo ng pamilyang si sa pagkakataong ito? Humigop ng tsaa si Yao Shi at mahinang sinabi. Nakangiting umiling si Saint Esgo habang nilalaro niya ang scyther. Natatakot akong mahirap sabihin. Ang layunin ngayon ng pamilyang si ay isali tayong lahat. Kung tutuusin, kung ang Dracula's Immortal Scripture ay talagang mahuhulog sa mga kamay ni Chinyu, si Chinyu ang magiging target ng pambabatikos ng publiko. Pagdating ng panahon, natatakot ako na tayo, ang 9 na dakilang maharlikang pamilya, ay kailangang magsama-sama. Totoo iyon. Tumango si Yao Shi. Sa paglipas ng mga taon, ang lahat ng mga kayamanan sa banal na rehiyon ay nahulog sa ating mga kamay. Ang pagkakataong ito ay hindi dapat maging exception. Hindi gaanong sinabi ni Saint Esgo tungkol dito. Tahimik lang siyang naglalaro ng cider at uminom ng tsaa. Tuldok. Sa Peach Blossom Island. Pinangalanan ang lugar na ito dahil ang isla ay puno ng mga ibon at bulaklak, at ang mga tanawin ay maganda. Gayunpaman, sa abot ng nakikita ng mata, ang Peach Blossom Island ay napapalibutan ng walang katapusang itim na tubig. Ito ay walang kapantay. Ubo. Sa isla, isang maputlang binata ang nakatayo sa dalampasigan, nakatingin sa walang katapusang itim na tubig. Sa Peach Blossom Island, halos kaya niyang angkinan ang lahat ng gusto niya ngunit nawala ang kanyang kalayaan. Hindi niya alam kung mapalad ba ito o malungkot. Kamahalan, may chismis na si Chinyu ay nakakuha ng Dracula's Immortal Scripture, isang matandang lalaki ang lumapit sa prinsipe. Yumuko, at sinabi. Hindi gaanong nagpakita ng emosyon ang prinsipe. Mabagal niyang sinabi, ang Dracula's Immortal Scripture ay lumabas na sa wakas. Ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan ay isang walang katulad na pinakamataas na alamat. Tinadya ng prinsipe na hindi pinansin ang mga salita ng matanda. Tuldok. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang matandang lalaki at dahan-dahan lamang siyang napaatras sa kanyang likuran. Mas lalong namutla ang mukha ng prinsipe. Tumingin siya sa itim na tubig na pumuno sa kalangitan at sinabi sa mahinang boses, ang balanse sa pagitan ng 9 na dakilang pamilyang maharlika, ay maaaring masira ngayon. Tuldok. Sa Dragon Burial Cave. Parami ang malakas na internal chi na lumitaw sa Donghuang. Si Xiaosheng,
na may hindi kapani-paniwalang matalas na divine sense, ay natural na napansin ang pagbabagong ito. Naka-cross-legged siya malapit sa Dragon Burial Cave na parang taong bato, hindi gumagalaw. Swish! Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang maitim na ulap ay tila lumutang sa kalangitan. Gayunpaman, sa malapitang pagmasdan, hindi iyon isang ulap kundi siksik at walang katapusang mga figure ng tao. Pinawi nila ang langit at araw, na naging sanhi ng panginginig ng mga tao sa takot. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Xiaosheng. Nakatingala sa mga hindi inanyayahang panauhin, ang kanyang mga mata ay nagbabadya pa rin ng walang kapantay na pagwawalang bahala. Three True Saints. Pulong ni Xiaosheng na para bang nag-uusap siya tungkol sa isang bagay na napakakaraniwan. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao ng pamilya sa itaas ng Dragon Burial Cave. Si Chenjing ang namumuno sa grupo, at ang sumusunod sa kanya ay ang matandang lalaki na sumunod kay si Shifeng nang patayin siya ni Chiyu. Noong araw na iyon, nakasuot sila ng mahabang damit, ngunit hindi nila maitago ang halos lantang katawan. Ang kanilang mga mukha ay halos walang dugo, at ang kanilang balat ay parang mga tuyong punong kahoy, puno ng mga gullies. Talagang nagtatago si Chinyu sa Dragon Burial Cave, tahimik na sabi ni si Chenjing habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Marahil ay dapat nating isaalang-alang ang pag-atake kaagad, malamig na sabi ng isang tunay na santo sa tabi niya. Walang sinabi si Chenjing. Hindi siya gagawa ng aksyon hanggang sa isang kritikal na sandali. Pagkatapos ng lahat, hindi sila tunay na mga banal sa tuktok. Sa tuwing kikilos sila, nangangahulugan ito na bababa ang kanilang buhay. Kung lalaban siya ng buong lakas, baka mamatay pa siya on the spot. Tumingin sa ibaba si Chenjing ng mahabang panahon, pagkatapos ay malamig na sinabi, "Chinyu, lumabas ka." Hindi malakas ang boses, ngunit malinaw na pumasok sa tenga ng lahat. Parang galing sa katawan niya ang boses. Napakalambot nito ngunit napakatamis sa tenga. Nagulat ang lahat sa Donghuang sa boses na ito. Tumugod sila at tumangala sa napakalaking at makapangyarihang hukbo. Anong nangyayari? May pumasok sa ating Donghuang. Bakit ka pumunta sa aming Donghuang nang hindi kami binabati? Baka may interesado sa aming teritoryo. Pumunta ka at hanapin si Lord Donghuang. Sa Dragon Burial Cave, ginaising din si Chinyu ng boses na ito. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mahinang liwanag. Sa ilalim ng proteksyon ng liwanag na ito, halos makapagtanim si Chinyu sa Dragon Burial Cave. Gayunpaman, ang kailangan ay ang Chinyu ay dapat magkaroon ng sapat na dugo ng dragon. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa dugo ng dragon magiging ligtas. At maayos si Chinyu sa Dragon Burial Cave na ito. Narito na sa wakas ang mga tao mula sa pamilyang si bulong ni Chinyu. Nararamdaman niya ang tatlong napakalakas na internal chi. Ang banal na kapangyarihan na ibinugo mula sa kanilang mga katawan ay mas nakakatakot. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses, "Sa palagay ko ay hindi sila makakapasok sa Dragon Burial Cave. Nakasuot ako ng mysterious heavenly mirror at ang damit ni Wuji. Dapat kong maprotektahan ang sarili ko sa Dragon Burial Cave. Para sa isang pag-iral tulad ni Wuji, kahit na ang panloob na chi pagkatapos ng kamatayan sa paligid niya ay maaaring magsilang ng buhay, hindi banggitin ang mga damit na suot niya. Ito ay halos katumbas ng isang lihim na kayamanan. Chinyu, ibigay ang bagay, at iiwan namin ang iyong bangkay na buo." Muling narinig ang boses ni si Chenjing sa pandinig ng lahat. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, "Mukhang alam na nila ito. Mangarap ka kung gusto nila akong lumabas." Tandang padamdam panipi. 3 beses na sumigaw si Chenjing mula sa labas, ngunit wala pa ring tugon mula sa Dragon Burial Cave. Sa sandaling ito, isang napakalaking matandang lalaki ang biglang pumasok sa kawalan at tumayo sa harap ni si Chenjing. Bahagyang yumuko ang matandang lalaki kay si Chenjing at sinabing may mahinang ngiti, "Maaari ko bang malaman kung sino ka, at bakit ka nagkakagulo?" Na pumunta sa Donghuang. Bahagyang kumunot ang noo ni si Chenjing, may bakas ng displeasure sa kanyang mga mata. "Sino ka?" Ang magsasaka sa tabi ni si Chenjing ay sumimangot at sinabi.
Wala akong kakayahan, ngunit tinatawag ako ng mga tao na Panginoon Dong Huang, walang pakialam na sabi ng matandang lalaki. Kung titingnan mo ang iyong kasuotan, sa palagay ko ay hindi ka ordinaryong tao. Pero dapat ay batiin mo man lang ako pagdating mo sa Dong Huang, hindi ba? 2078 I shall wait for you here. Nang marinig ang mga salita ng matandang lalaki, kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ng lahat. Ang Panginoong Dong Huang. Ang pagtawag sa kanyang sarili bilang isang Panginoon sa harap ng pamilyang si at humihingi ng paggalang, baliw ba siya? Nang makita ang mga ekspresyon ng lahat, si Lord Dong Huang ay hindi lamang hindi natatakot. Sa halip, naisip niyang lahat ay natatakot sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagngiti at sinabing, hindi ba't lahat kayo ay hindi gumagalang sa akin sa pamamagitan ng pagpasok sa aking Dong Huang? Ang ekspresyon ni si Chenjing ay lalong hindi nasisiyahan. Tumingin siya kay Lord Dong Huang na parang tanga. Siyempre, kung handa kang humingi ng tawad sa akin, maiintindihan ko ang bagay na ito. Tutal. Path. Bago matapos ni Lord Dong Huang ang kanyang pangungusap, ang mga mata ng tunay na santo ay nanlamig at direktang niyanig siya sa isang madugong ambon. Kapag umalis ang pusa, maglalaro ang mga daga. Malamig na sabi ng tunay na santo. Ang mga mukha ng mga katutubo ng Dong Huang ay naging sobrang pangit. Ang kanilang mga mukha ay namumula, at ang kanilang mga puso ay nanginag. Siya ang Panginoong personal nilang pinili. Kinakatawan niya ang pinakakakilakilabot na kapangyarihan sa Dong Huang. Ngunit ngayon, diretso siyang napailing sa madugong ambon ng tingin ng kabilang partido. Bilis. Takbo. May sumigaw, at agad na naging gulo ang eksena. Hindi mabilang na mga tao ang desperadong tumakas. Malamig na sinulyapan ni si Chenjing ang Dragon Burial Cave. Itinaas niya ang kanyang boses at malamig na sinabi, Qin Yu, ibigay ang Trakeles Immortal. Scripture. Pinuksan ni Xiaosheng ang kanyang mga mata. Walang bakas na immortal na kasulatan. Nakuha ba talaga ni Qin Yu ang Trakeles Immortal Scripture? Nanatiling tahimik si Xiaosheng, at mabilis na bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Sa Dragon Burial Cave, bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata na parang hindi niya pinansin si Chenjing. Kahit anong sigaw ni si Chenjing. Hindi nagpakita si Qin Yu ng anumang senyales ng pag-alis sa Dragon Burial Cave. Ang Qin Yu na ito ay talagang walang hiya, malamig na sabi ng isang cultivator mula sa pamilyang Si. Inilagay ni si Chenjing ang kanyang mga kamay sa likod at malamig na sinabi, sino ang handang ilabas siya? Supreme Elder, hayaan mo akong gawin ito. Mabilis na tumayo ang isang magsasaka at naglakad papunta kay si Chenjing. Siya ay isang makapangyarihang semi-saint na nasa pamilyang Si sa loob ng 500 taon. Ang kanyang lakas ay hindi maarap. Bahagyang tumango si Chenjing at sinabing, subukan mong hulihin siyang buhay. Kung tutuusin, siya lang ang nakakaalam kung nasaan ang Trakeles Immortal Scripture. Tuldok panipi. Supreme Elder, mangyaring maging panatag. Yumuko ang semi-saint at dumiretso sa Dragon Burial Cave. Sa Dragon Burial Cave, isinabit ni Qin Yu ang mysterious heavenly mirror sa itaas ng kanyang ulo at inayos ang internal chi sa kanyang katawan sa Sukdulen. Bagamat si Qin Yu ay may natural na kalamangan sa Dragon Burial Cave, nakaramdam pa rin siya ng kawalan ng katiyakan sa pagharap sa True Saint Realm. Gayunpaman, nang makita ni Qin Yu ang isang semi-saint na pumasok, agad siyang natigilan. Semi-saint. Si pamilya ay nagpadala ng semi-saint para mamatay. Ungol ni Qin Yu. Nang marinig ang mga salita ni Qin Yu, ang semi-saint ay galit na galit. Qin Yu? Napakayabang mo. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Gayunpaman, nang kalahating hakbang papasok sa Dragon Burial Cave, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging napakapangit. Ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay agad na napigilan, at ang kanyang banal na pakiramdam ay parang inihaw sa apoy. Hindi banggitin ang pag-atake, maging ang pag-angat ng kanyang mga paa ay naging napakahirap. Timan. Ang ekspresyon ng semi-saint ay nagbago ng husto. Tumalikod siya at gusto niyang tumakas, ngunit huli na. Isang gintong liwanag ang agad na bumaba at nabasag ang kanyang ulo. Kahit wala ako sa Dragon Burial Cave, hindi ako natatakot sa iyo. Umisi si Qin Yu.
Sa tulong ng Tribulation Magical Artifact at ang kakaibang kapaligiran ng Dragon Burial Cave, hindi matatakot si Chinyu. Kahit na humarap siya sa isang tunay na santo, hindi banggitin ang isang semi-saint. Sa labas ng Dragon Burial Cave, ang pamilyang Si ay naghintay ng mahabang panahon, ngunit walang nangyari. Anong nangyari? Sumimangot si Chenjing at nagtanong. Magpapadala ako ng isang tao na mag-iimbestiga ngayon, ang tunay na santo sa tabi niya ay tumayo at sinabi. Pagkatapos nito, nagpadala muli ang pamilya ng mga tao sa Dragon Burial Cave. Gayunpaman, pagkatapos magpadala ng ilang mga alon ng mga tao, ang resulta ay tulad ng inaasahan. Walang nangyari, at tahimik na nawala ang internal chi ng bawat isa. Tuldok, lalong nanlamig ang ekspresyon ni si Chenjing. Tumingin siya sa direksyon ni Chinyu. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, alam niya na ang isang semi-saint ay walang kapantay para sa kanya, ngunit ipinadala pa rin niya sila sa kanilang kamatayan. Napakatanga. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Tumingin sila kay si Chenjing, ayaw sunugin ang kanilang dugo. Huminga ng malalim si Chenjing at sinabi, palibutan ang lugar na ito. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Oo, sir. Sabay-sabay na sigaw ng libu-libong magsasaka. Pagkatapos noon, pinangunahan ni si Chenjing ang 3 True Saints na maglakad patungo sa Dragon Burial Cave. Payuhan ko kayong huwag pumasok sa Dragon Burial Cave. Sa sandaling ito, biglang nakarinig ng boses si Chenjing. Ang boses ni Xiaosheng ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kung hindi magsasalita si Xiaosheng, malamang na hindi nila mapapansin na may nakaupo doon. Sino ka? Isang tunay na santo ang lumakad at nagtanong ng walang pakialam. Hindi sinagot ni Xiaosheng ang tanong. Tinuro niya ang Dragon Burial Cave at sinabing, napakadelikado sa loob. Kahit na isa kang tunay na santo, hindi mo ito matiis dahil ang pagsupil sa Dragon Burial Cave ay walang kinalaman sa cultivation realm. Tiyak na narinig na ni si Chenjing ang Dragon Burial Cave. May chismis na may totoong dragon na natutulog doon, ngunit walang makapag-kumpirma nito. Gayunpaman, bilang mga tunay na banal, natural na mayroon silang kumpiyansa na hindi natatakot sa anumang bagay. Wala itong kinalaman sa cultivation realm. Ano ang kinalaman nito noon? Napukaw ang interes ni si Chenjing. Pananampalataya, walang ekspresyong sabi ni Xiaosheng. Sa mundong ito, 2 tao lang ang mananatiling ligtas at maayos sa Dragon Burial Cave. Ang isa ay si Chinyu, at ang isa ay si Xiaohai. Siyempre, hindi ito sinabi ni Xiaosheng ng malakas. Pinaikit ni si Chenjing ang kanyang mga mata, at ang mga tipak ng banal na kapangyarihan ay lumabas sa kanyang katawan. Ang banal na kapangyarihan na ito ay may matinding pang-aapi at dumiretso ito kay Xiaosheng. Ang banal na kapangyarihan ay bumalot sa katawan ni Xiaosheng na parang gusto siyang supilan ng pilit. Gayunpaman, nakatayong matatag ang katawan ni Xiaosheng. Siya ay hindi kapani-pani walang determinado. Mayroon kang kakayahan, walang pakialam na sabi ni si Chenjing. Dahil marami kang alam tungkol sa Dragon Burial Cave, sumama ka sa amin. Kasabay nito, naglakad sila patungo kay Xiaosheng. F-sake? Anong kinalaman nito sa iba? Kung gusto mong pumasok, pwede kang pumasok. Hihintayin kita. Sa Dragon Burial Cave. Agad na nabalisa si Chinyu. Nasangkot na niya si Xiaohai, kaya tiyak na hindi niya maaaring isali si Xiaosheng ngayon. Nang marinig ang boses ni Chinyu, pinaikit ni si Chenjing ang kanyang mga mata, nginisyan, at sinabing, kaya, buhay ka pa. Cut the crap. Hihintayin kita sa Dragon Burial Cave. Napatay ko na ang basurang pinadala mo kanina. Ikaw na ang susunod. Sigaw ni Chinyu. Bago siya matapos magsalita, lumipad ang ilang bangkay palabas ng Dragon Burial Cave. Ang mga bangkay na ito ay ang semi-saints na ipinadala ng pamilya Si. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na nanlamig ang mukha ni si Chenjing. Maging si Chinyu ay maaaring maging ligtas at maayos, kaya natural na wala tayong dapat ikatakot. Lumakad din pasulong ang 2 pang True Saints. 2079 The Track Alas Immortal Scripture. Xiaosheng na malamig na sumulyap sa kanila at umupo na naka-cross-lead ng walang sinasabi.
Ang target ni si Chenjing at ng iba pa ay si Qingyu. Kaya hindi nila pinansin si Xiaosheng. Hindi nagtagal ay dumating ang tatlo sa pasukan ng Dragon Burial Cave. Sa sandaling ito, medyo kinakabahan si Qingyu. Kung tutuusin, ang lakas ng tatlong tunay na banal na nasa harapan niya ay higit pa sa kanya. Kahit na sa tulong ng Mysterious Heavenly Mirror, hindi sila matitinag ni Qingyu. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga kayamanan ang mayroon sila. Sa kanila, huminga ng malalim si Qingyu at sinabi sa mahinang boses, "Maaasa lang ako sa banal na damit ni Wu Ji at sa pagsupil sa dragon." Burial Cave. Sa sandaling ito, pinangunahan ni si Chenjing ang tatlong True Saints sa Dragon Burial Cave. Napakunot ang noo ni si Chenjing nang pumasok siya. Malinaw niyang nararamdaman ang isang misteryosong internal chi na dumidiin sa kanyang katawan ngayon na para bang ipapalamig nito ang lahat ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan. Malamig na bumantong hininga si Chenjing. Nanginginig ang kanyang katawan habang pinapagana niya ang Meridian Circulation Technique, sinusubukang pigilan ang pagsupil. Ang dalawa pa ay nasa True Saint Realm din, kaya natural na mayroon silang parehong kakayahan. Ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng mga bakas ng liwanag, at hindi nagtagal, ang mga bakas ng init ay lumitaw sa lahat. Si Qingyu hiding sa Dragon Burial Cave, ay hindi maiwasang bahagyang sumimangot. Bumulong siya, tulad ng inaasahan sa isang tunay na santo. Kahit na sa pagsugpo sa Dragon Burial Cave, kaya nilang labanan ng matagal. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay Dragon Burial Cave, isang lugar kung saan inilibing ang maalamat na Divine Dragon. Ang pagsupil nito ay hindi maisip, hindi nagtagal, ang isang bahagi ng espiritual na kapangyarihan ng tatlo ay napigilan. Kahit na maaari pa rin nilang gamitin ang isang bahagi ng kanilang espiritual na kapangyarihan sa ilalim ng epekto ng Meridian Circulation Technique, ito ay lubhang nabawasan kumpara sa peak. Kung hindi natin pilit na susunugin ang ating blood essence, tayong tatlo ay hindi makakalaban sa pagsupil na ito, malamig na sabi ni si Chenjing. Tama. Ngunit sa ating kasalukuyang estado, ang pagpatay sa isang reversion void stage cultivator ay hindi dapat maging problema. Sabi ng isa pang True Saint. Dahil doon, naglakad ang tatlo sa kailaliman ng Dragon Burial Cave. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may napansin silang kakaiba dahil lumakas ang pagsupil habang papalapit sila sa Dragon Burial Cave. Ang higit na nakakatakot ay ang kanilang mga banal na pandama ay parang inihaw ng nagngangalit na apoy, at ang sakit ay hindi matiis. May mali. Paano ito nalabanan ni Qingyu? Si Chenjing ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Si Qingyu, na nagtatago sa dilim, ay hindi maiwasang mapangiti nang makita ang eksenang ito. Mukhang kahit isang tunay na santo ay nahihirapang makayanan ang kapangyarihang ito. Kung ganoon, wala akong dapat ikatakot, malamig na sabi ni Qingyu. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Qingyu ang eksena noong una siyang tumuntong sa Dragon Burial Cave. Sa oras na iyon, maraming kalansay ng True Saints sa tabi ng mga bangkay ng mga dragon. Maraming tunay na banal ang namatay nang lumapit sila sa mga bangkay ng mga dragon. Bagamat hindi alam ni Qingyu kung paano pinigilan ng mga bangkay ng dragon ang mga tunay na banal, pinatunayan man lang nito na mas lumakas ang pagsupil kapag lumalapit sa bangkay ng dragon. Hindi ko kailangang magkaroon ng direktang salungatan sa kanila, naisip ni Qingyu sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, agad siyang naglakad sa kailaliman ng Dragon Burial Cave. Sa kabilang dulo, ang pagtitiis ni si Chenjing at ng iba pa ay malinaw na umabot sa kanilang mga limitasyon. Hindi banggitin ang pakikipaglaban dito, maging ang pagsulong ay naging napakahirap. Ang Dragon Burial Cave na ito ay talagang misteryoso, tiniis ni si Chenjing ang sakit sa kanyang katawan at sinabi sa mahinang boses. Ang dalawa pang True Saints ay tila hindi na makayanan. Nanginginig ang kanilang mga katawan, at sinabi nila sa mahinang boses, hindi. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi tayo maaaring padalos-dalos na sumulong. Malamig ang ekspresyon ni si Chenjing. Bilang isang tunay na santo, hindi siya kailanman natakot sa sinuman.
Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang siyang sumuko pansamantala o sunugin ang kanyang asensya ng dugo upang pilitin na mabawi ang kanyang lakas hanggang sa pinakamataas. Chinyu, mas mabuting ibigay mo ang Trakelas Immortal Scripture. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging malupit, si Chenjing ay nagpanggap na kalmado at sumigaw. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapamura at magsabi, huwag kang manloko. Paano kung isa kang tunay na santo? Kasama ko ang walang bakas na immortal na kasulatan. Halika at kunin ito kung may kakayahan ka. Nagdilim ang mukha ni si Chenjing. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ang Trakelas Immortal Scripture ay isang mainit na patatas. Hindi ito bagay sa iyo. Maaaring panatilihin. Hindi man ito makuha ng ating pamilyang buong lakas na sasalakayin ng iba ang Dragon Burial Cave. Sa oras na iyon, tiyak na mamamatay ka. Bahagyang kumunat ang noo ni si Chenjing, ngunit talagang hindi pangkaraniwan ang Trakelas Immortal na kasulatan araw. Anyway, hindi ka maaaring magkaroon ng Trakelas Immortal Scripture ngayon. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni si Chenjing, at hindi niya maiwasang maglabas ng nakamamatay na aura. Gayunpaman, napakahirap na makapasok sa Dragon Burial Cave na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumitingin sa dalawa pang True Saint at sinabing, umalis tayo sa ngayon at mag-isip ng ibang paraan. Malalampasan natin itong Dragon Burial Cave sooner or later. Ang dalawang True Saints ay tumango at sinundan si Chenjing palabas habang nakatingin sa kanilang papaalis na mga tao. Si Chinyu ay lihim na nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, alam niya na ito ay pansamantalang kapayapaan lamang. Dapat niyang dagdagan ang kanyang lakas sa loob ng maikling panahon upang harapin ang mas malalakas na mga kaaway na maaaring kaharapin niya sa kalaunan. Kung mauunawaan ko ang Trakelas Immortal Scripture sa lalong madaling panahon, magkakaroon ako ng kaunting lakas para protektahan ang sarili ko. Naisip ni Chinyu sa sarili. Dahil nakuha na niya ang mana ng Trakelas Immortal Scripture at maging ang pangalan ng Dao na ibinigay sa kanya ng dalawang Tribulation Attendant, tiyak na hindi ibibigay ni Chinyu ang Trakelas Immortal Scripture sa sinuman. Dahil gusto mo ang Trakelas Immortal Scripture, sisirain ko ito. Gumisi si Chinyu. Kinuha niya ang Trakelas Immortal Scripture, iniisip na sirain ito pagkatapos maunawaan ito. Hawak ni Chinyu ang Trakelas Immortal Scripture at dahan-dahan itong binuksan. Sa sandaling binuksan niya ito, pumasok sa isip ni Chinyu ang napakalaking salita na kumikislap na may gintong liwanag. Ang Dao ay sumusunod sa kalikasan, at ito ay likas at likas. Ito ay nakikipaglaban sa langit, at walang hangganan. Sa sandaling ito, ang mga sinag ng liwanag ay ibinubugo mula sa banal na kasulatan. Ang liwanag ay unti-unting namuo sa harap ni Chinyu at sa wakas ay naging isang malaking larawan. Ang larawan ay mukhang walang laman, ngunit ito ay naglabas ng isang hindi kapani-pani walang misteryosong glow. Tiningnan ni Chinyu ang walang salita na painting at walang kamalay-malay na iniabot ang kanyang kamay para hawakan ito. Sa sandaling ito, hinailan ng isang misteryosong puwersa ang banal na sentido ni Chinyu sa larawang ito. Agad na nagdilim ang kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, para siyang pumasok sa ibang mundo. 2080 ang nakaraan ni Wu Jina. Si Chinyu ay mahinang nagmulat ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ang walang laman na mundong ito, at biglang nanliit ang kanyang mga mata. Nakita niya sa hindi kalayuan, isang binatilyo na nakasuot ng gulanit na damit ang nakakuyom ang mga kamao. Siya ay hindi sapat na matangkad at 14 o 15 taong gulang lamang. Ang kanyang panloob na chi ay hindi kapani-pani walang mahina, at ang isang tao ay maaaring makakita ng mahinang mga galos sa kanyang katawan. Mukha siyang bagong bully, at ang kanyang mahinang katawan ay mukhang nakakaawa. Gayunpaman, ang determinasyon sa mga mata ng gayong payat na kabataan ay walang katulad na maliwanag na parang nagliliyab sa apoy. Tahimik na itinaas ng binata ang ulo at tumingin sa langit. May gintong ulap doon, parang mga batis ng gintong ilog. Sa kanyang katawan, si Chinyu ay tila nakakita na ng hindi nakikitang aura. Ang aura na ito ay sobrang gumagalaw na parabang nasaksihan na nito ang kanyang magiging lakas.
Ang kabataang ito, ay si Wu Ji. Nagulat si Qin Yu. Naiwan ba ang Track Alas Immortal Scripture ng mga bakas ng Dao Comprehension at Cultivation Process ni Wu Ji? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba personal na masasaksihan ni Qin Yu ang proseso ng pag-unawa at paglilinang ng Dao ni Wu Ji? Sa pamamagitan ba ng pamamaraang ito, upang makuha ang mana? Pamulong si Qin Yu, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Hindi nagtagal, napalitan ng iba ang eksena. Sa oras na ito, nagsimula ng maghubog si Wu Ji. Mula sa eksena, si Wu Ji ay tila nasa isang sekta. Ngunit tila sumailalim din sa ilang pagsubok sa lakas. Walang katapusang tawanan ng mga tao sa paligid. Puno ng panunuya ang kanilang mga mata, at iba't ibang nakakainsultong salita ang patuloy na naririnig. Ilang matatanda ang paulit-ulit na umiiling sa harap niya na para bang binaygo sila ni Wu Ji. Si Wu Ji lang ang nakakuyom ng mahigpit. Kahit na napapaligiran siya ng walang katapusang pangungutya, buong pagmamalaki niyang itinaas ang kanyang ulo na parang mayabang na sisni. Wu Ji, kahit magulo ang katawan mo, hindi ka nababagay sa cultivation path ng mundong ito. Baka sumuko ka na lang. Sabi ng matandang lalaki, at mas lalong lumalim ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit ibinuka ni Wu Ji ang kanyang dibdib at sinabing may determinasyon, dahil hindi ako angkop sa landas ng paglilinang ng mundong ito, bubuksan ko ang sarili kong landas sa paglilinang. Kung hindi ako kayang tanggapin ng mundong ito, wawasakin ko ito at lilikha ng bagong mundo. Naantig si Qin Yu, at labis na nagulat. Ang paglilinang ni Wu Ji ay tila hindi kapani-pani walang matigas. Tulad ng sinabi ng matandang lalaki, ang mundong ito ay hindi angkop para sa kanya upang dinangin. Gaano man kahirap magtrabaho si Wu Ji, ang kanyang pag-unlad sa paglilinang ay napakabagal. Ito ay 100 taon na o higit pa ngunit ang paglilinang ni Wu Ji ay nasa nascent soul realm pa rin. Hindi tulad ng ibang mga henyo na naglayag hanggang sa tuktok, ang kanyang paglilinang ay napakahirap. Wala siyang anumang natitirang mga tagumpay at hindi nagustuhan saan man siya pumunta. Pero kahit ganoon, hindi sumuko si Wu Ji. Sa halip, nagsimula siyang mag-evolve ng sarili niyang Dao technique at lumikha ng sarili niyang kakaibang paraan ng cultivation. Si Wu Ji ay payat pa rin, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay hindi mapapantayan. Gumamit siya ng walang katulad na makapangyarihang paraan upang patayin ang paborito ng langit sa parehong kaharian. Ang mga tagapagmana ng iba't ibang mga dakilang aristokratikong pamilya ay nawasak lahat ng kanyang dakilang lakas. Tapos, nagbago ang eksena sa harapan niya. Si Wu Ji sa nascent soul realm ay nahaharap sa 7 reversion to void stage cultivator mula sa mas lumang henerasyon. Gayunpaman, walang takot sa mga mata ni Wu Ji. Makikita lamang sa kanya ang salitang, invincible. Siya ay sumulong sa isang hindi mapigil ang puwersa, at sa isang hindi kapani-pani walang pagmamalabos na paraan, pilit niyang pinatay ang 7 tao. Ang hindi magagapi na poster ay malalim na nakatatak sa isip ni Qin Yu. Ang manipis na figurang iyon na tinitingnan mula sa likuran ay mukhang walang kapantay na taas sa sandaling ito. Si Wu Ji ay nasa nascent soul realm lamang, ngunit ang anino ng isang immortal emperor ay makikita na sa kanya na parang tinadya niyang makamit ang Dao. Nagpatuloy ang pagbabago ng eksena. Sa pagkakataong ito, nakaupo si Wu Ji na naka-crossleg na parang naiintindihan niya ang Dao technique at binubuksan ang landas ng cultivation. Tiningnan ni Qin Yu ang kanyang anyo at hindi napigil ang umungol. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay tila si Wu Ji mismo, nararamdaman ang pamamaraan ng Dao kay Wu Ji. Inabot ni Qin Yu ang kanyang kamay, walang kamalay-malay na gustong hawakan si Wu Ji. Gayunpaman, sa sandaling inabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalik sa kanyang tunay na katawan. Biglang binuksan ni Qin Yu ang kanyang mga mata. Ang Track Alas Immortal Scripture ay tahimik na inilagay sa kanyang harapan. Kaya, ang Track Alas Immortal Scripture ay talagang umalis sa cultivation path ng Wu Ji. Labis na nagulat si Qin Yu. Ang ganitong uri ng pamana ay likas na hindi maihahambing na kakilakilabot. Ito ay halos katumbas ng paglinang at pag-unawa sa isang hindi magagapi na mahusay na magsasaka.
Gayunpaman, walang nakakaalam kung ilang taon ang aabutin upang maunawaan ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Ayon sa mga tala, si Wuji ay bumangon mula sa isang ordinaryong kabataan tungo sa isang makapangyarihang pag-iral. Sa degenerate age, pilit siyang nakapasok sa tribulation transcending stage. Ang proseso ay tumagal ng kabuoang 2,000 taon. Ito ay isang labis na pinalaking bilang. Kahit na ang mga walang katulad na henyo tulad ni Yan Tianming at Demon Emperor ay gumugol ng 3,000 o higit pang mga taon upang makapasok sa tribulation transcending stage. Gayunpaman, si Wuji, sa degenerate age, ay tumagal lamang ng 2,000 taon upang makapasok sa tribulation transcending stage. Bukod dito, nalampasan niya ang lahat ng bagay sa mundo at naging isang alamat ng kanyang henerasyon. Huwag mong sabihin sa akin na kailangan kong gumugol ng 2,000 taon para maunawaan ang walang bakas na walang kamatayan na kasulatan. Hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng pananakit ng ulo. Kahit na ang cultivation na lang ni Wuji ang natitira sa immortal scripture, malamang naaabutin ng daan-daang taon para lubos itong maunawaan. Si Chinyu ay natural na handang gumugol ng daan-daang taon sa pagsaksi sa pag-usbong ng isang alamat. Gayunpaman, sa kasalukuyang Chinyu, ito ay hindi makatotohanan. Wala siyang gaanong oras. Habang binabasa ni Chinyu ang Trackless Immortal Scripture, 10 araw na ang nakalipas sa labas ng mundo. Si Chenjing ay pumasok muli sa Dragon Burial Cave sa nakalipas na 10 araw o higit pa, ngunit ang resulta ay pareho. Pinipigilan pa rin siya ng panloob na chi at hindi makalakad ng kahit kalahating hakbang pasulong. Kung hindi ito gumana, maaari lamang nating sunugin ang ating esensya ng dugo. Nanlamig ang mga mata ni si Chenjing, at isang bakas ng kalupitan ang lumitaw sa kanyang puso. Hindi nagsalita ang 2 matandang lalaki sa tabi niya. Sa kanilang edad, hindi gaanong natitira sa kanilang buhay. Sa mga tuntunin ng habang buhay, mas matanda sila kay Zuan Jizi. Kahit patuloy silang mabuhay, 100 taon na lang ang natitira sa kanila. O hintayin natin si Siliuhei na makalusot. Sa sandaling ito, tahimik na sabi ng isang tunay na santo. Walang sinabi si Chenjing. Tiyak na nagtiwala siya sa talento ni Siliuhei, ngunit hindi madaling maging isang tunay na santo. Walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga mata ni si Chenjing ay kumislap ng walang awa. Kahit na ito ay Golden Age, ang aking paglilinang ay hindi maaaring sumulong ng kalahating hakbang. Maaari ko ring ipaglaban ang pamilyang si sa huling pagkakataon. Nagulat ang 2 tao sa tabi niya. Tumingin sila kay si Chenjing at sinabing, "Ikaw, gusto mo ba talagang sunugin ang iyong esensya ng dugo?" Huminga ng malalim si Chenjing at dahan-dahang sinabi, "Masyadong matagal na mula nang lumipat ang pamilyang si. Nakalimutan na ng maraming tao kung gaano kaitikot ang ating pamilyang si. Oras na para gumawa ng isang bagay."